Ay, sa mapagpalang araw sa ating lahat. At sa video ito, aking ipapakita kung paano isolve ang properties of sigma notation. Problem number 5. So dito, meron tayo sa summation natin. Sa upper limit natin is 4. Ang lower limit natin is 0. Then, ang general term na gagamitin natin is 4. Sa loob ng bracket, meron tayong 2 over n plus 1. So, yan. So, ang unang ginawa ko dito is hinanap ko tong a sub 1 natin, which is equals to 4. Pero, since ang gagawin natin is yung pagpo-formula na lang yung gagamitin natin para mabilis tayong makuha yung sagot at hindi na tayo mag-sequence, yung common ratio natin na 2 over n plus 1, yung buong n plus 1 ito is dilipat na lang natin dun. Sinama na natin si 2 para ipag-times kay 4. So, una, 2 over 0 plus 1, 0 plus 1 is 1. So, 2 raised to 1 is 2 pa din. So, 4 times 2 equals to 8. Ang a sub 1 natin is 8 na. So, dito, common ratio natin is 2 na lang. Hindi na natin kakailanganin pa itong over n plus 1. Dito, kaya naging yung n natin is equals to 5. Since ang index of summation natin is yung lower limit natin is 0. So, para makuha natin si 4, kailangan natin ng 5 term na number para maabot natin yung upper limit natin na 4. So, katulad na ito, kunyari ito, magsisimula tayo kay 0, sumunod si 1, 2, 3, 4. So, 5 term yan kung ating pagbabasihan. So, yan. Kaya ang n na nilagay ko is 5. Dito, ang formula na gagamitin natin is S sub n equals to a sub 1. Sa loob ng parenthesis is 1 minus common ratio over raised to n. Then sa babaan nila, mayroon tayong 1 minus common ratio. So ito na siya. S sub 5 equals to 8 times 2, 1 minus 2 raised to 5, which is 2 raised to 5, which is 32. So, pag minus natin yung 1 minus sa 32, magiging negative 31 dito sa baba. Dito naman, 1 minus 2 equals to negative 1. So, yun. Yun ang dito yung ano natin. Then, bring down lang natin si 8. Sumunod, negative 31, 8 times negative 31 equals to negative 48. Then, bring down lang ulit natin si negative 1 sa baba. So, ito siya. So, negative 48 divided by negative 1. So, dito, same sign sila ng negative sign, which is pag dinivide or tinimes natin sila, magiging positive ang sign nila next final answer. So, yun. S sub 5 equals to positive 248. So, positive na siya. Dito sa next clip nito, gusto ko lang ibahagi yung another way to solve itong equation na kaganinang ginamit lang din natin sa pag-solve ng formula. Pero dito sa clip nito, ipapakita kung paano sinolve gamit ang sequence or yung pagmamano-mano na lang. Pero dito, medyo matagal-tagal siya gawin. Pero sa huli, same answer lang din makukuha natin. So dito, sabi ko kanina, meron tayong, yung n natin, meron tayong 5, which is ito yun. Mula sa 0 hanggang 4. Kailangan natin ng 5 sequence para umabot tayo kay number 4. Dito, ang mapalitan sa lahat ng number lang nito is itong n nito mula kay 2 raised to n plus 1. So, dito simulan natin. N equals to 0. So, 4 sa loob ng bracket meron tayong 2 raised to 0 plus 1. So 0 plus 1 is 1. So, 2 raised to 1, 2 pa din. 2 times 4 equals 8. Dito, 4. So, na bracket meron tayong 2 raised to 1 plus 1 equals 2. So, square root of 2 is 4. 4 times 4, 16. Dito sa next naman is 4. Sa loob ng bracket meron tayong 2 plus 1. So, 3. Ang cubic ng 2 is 8. So, 8 times 4, 32. Dito sa n equals 3 naman tayo. 4. Sa loob ng bracket meron tayong 2 raised to 3 plus 1. So, 4.
2 to the power of 4 is 16. So 16 times 4 is 64. Ito yan, 64. So dito naman 4 sa loob ng bracket meron tayong 2 raised to 4 plus 1. So 4 plus 1 is 5. So 2 raised to 5 is 32. So 32 times 4 128. So ito siya, 128. So ngayon kunin na natin ito lahat ng pinag-plus natin. So dito natin sila lagay 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128. Kung ipagpa-plus natin yan, ang makukuha natin na total value is 248. So yan yung way sa pagsagot gamit ang sequence. So same answer lang din sila.